Yung araw-araw na pagbiyahe sa dagat, ito lang ba yung tanging paraan para makapunta kayo sa eskwelahan? Kapag naiwan po ako ng bangka, wala na po. Yun na po yun. Di na po makakapasok. Kasi po wala pong ibang bangkang masasakyan. Kasi po, yun lang po yung pang-estudyante na po talaga miss po. Wala na pong ibang bangka po. Kinakailangan nilang bumiyahe ng halos 1 oras papunta sa pinakamalapit na paaralan sa kanilang barangay. Kalmado ang dagat ngayong umaga. Ibang-iba sa naranasan ni na Jean Rose. Mahigit 4 na buwan na ang nakararaan. Kwento niya, pauwi na sila noon mula sa kabilang bayan matapos makansela ang kanilang klase dahil sa bagyong Enteng. Nung pagpasok po namin, nag-entay po kami ng announcement kung magsususpend po kasi sobrang lakas po talaga ng ulan. Tapos nung nagsuspend po, ayun, pinauwi na po kami. Pero sa gitna ng kanilang biyahe, bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan at unti-unti na silang hinampas ng malalakas na alon. Nakita ko yung video nyo, yung hinahampas kayo ng malalakas na alon habang nasa gitna kayo ng dagat. Ano yung nararamdaman mo nung sandaling yun? Natatakot na po kami kasi po malakas nga po yung alon. Tapos kaya po huminto muna po kami. Yung iba po umiiyak. Kinakabahan po, natatakot syempre para sa kaligtasan ng mga anak. Diba? Gano'n naman tayo mga nanay, nag-aalala tayo. Hanggang di nakakauwi yung mga anak natin na safe, hindi tayo mapapalagay. Kaya thank you Lord kasi nandun yung pag-iingat niya, yung protection niya sa mga bata. Mabuti na lang at ligtas silang nakarating sa kanilang destinasyon. Pero matapos mangyari ang insidente noong nakarang taon, hindi na raw nawala sa kanya ang takot sa tuwing bumibiyahe sila sa dagat. Bakit kahit na mapanganib, delikado yung kailangang pagdaanan sa araw-araw, bakit pursigido ka pa rin pumasok sa eskwelahan? Gusto ko po maging inspiration sa ibang kabataan po na yung kapag po naging teacher ako na hindi hadlang yung kahirapan para di ka makapagtapos. Tsaka gusto ko po i-share sa kanila yung mga natutunan ko.